So guys, pag nagayat na natin o na-chop, pwede rin siyang maging cubes or depende na. Basta importante yung bunga ng bituon. Ingat po kayo sa mga nakapaligid sa inyo, lalo na mga bata. Baka akalain nila na pagkain ito. Pwede kayong gumawa nito ng kayo lang, na walang mga aso, mga alaga yung mga pets dyan, para hindi sila mapahamak. Kasi guys, hindi po ito kinakain talaga. Yung iba, sinasabi nila, pero wag nyo na pong ibuwis yung buhay nyo. Talagang, nasa top 10 po ito na hindi talaga kinakain ito, na nakakalason siya. Tapos, lagyan mo lang siya ng, ng coconut oil. Konti na lang yung coconut oil ko. Pwede nyo pang dagdagan. Pwede nyo siyang haluan ng olive oil. Ayan guys, konti lang naman kailangan natin. Optional lang po yung tea tree oil kasi ito po ay yung antibacterial po siya. Maganda po itong tea tree oil, marami din po siyang magagamot din po sa yung skin. Pain reliever din siya. Tapos ito kung meron po kayong essential oils kasi pag nababad po ito medyo may amoy po siya eh. Kaya nilalagyan ko siya ng ilang patak lang ng peppermint oil. Yan. Kung wala po kayong pwede na rin pong coconut oil lang at saka yung bituon. Kung wala po kayong olive oil. Basta importante po dito ay ma-infuse po siya. Tapos, pwede nyo na po siyang salain after 2 weeks po. Kung ayaw nyo naman na shredded na ganito, pwede siyang maliliit na cubes. Para mas madali na lang siyang salain. Pero maganda itong maliliit kasi yung katas niya manunuot sa oil. Infused oil ito ang tawag ko dito kasi hindi ka na maggadgad na ito maganda ipahid mo na lang siya. Madali na lang na trabaho. Na-try ko na to guys. Maganda po ito sa mga alam nyo po yung pag malapit na yung regla mo, tapos sumasakit-sakit na yung balakang mo, kaya yung sa dede, ito pinapahid ko, nawawala yung kirot ng sakit sa dede ko. Ito guys, pain reliever po siya. Rayuma. Pwede rin po yung oil nito na pag may ubo ka, pwede mo po siyang ipahid sa lalamunan mo, sa dibdib mo. Kasi ginawa ko na rin po yun, nakakatulong din po. Kasi meron po, gamot po talaga sa sa pain reliever. Ayan, wag nyo lang pong ilagay sa ilong yung mga may sipon. Kasi masakit po siya sa ilong, tinry ko. Masakit po kasi yung amoy niya, yung strong yung amoy niya, kaya hindi mo siya pwedeng ilagay sa ilong, sa ilalim ng ilong mo. Pwede siguro kung sa ibabaw lang ng ilong, yun. Na-try ko rin yun. Pero pag sa ilong na yung ginagaya natin na yung Vicks, ilagay natin mismo sa ilong ng butas ng ilong natin. Ito pag ginawa mo yun, masakit ito sa ilong talaga. Sa ibabaw, okay lang siya. Ayun guys. Ito yung infused oil ko. 2 weeks ko siyang ibabad. Para manuot yung bisa niya, yung bertud niya. Ayan. Herbal infused oil. Try nyo lang po, wala pong mawawala. Basta wag nyo lang pong kainin po itong bituon, fish poison, tawag nila dito, or botong fruit. Yan po. Bituon or botong fruit, infused oil. Ayan guys. Infuse natin ng 2 weeks. Pain reliever. Nakakatulong sa mga bukol. Yung mga nakalabas na bukol. Ayan.
everyday i-shake nyo lang para yung mga mahalo-halo po siya. Yan guys, infuse oil. Infuse oil para sa bituon. No hassle, hindi ka na maggad-gad na lagi ka nang Pero kung magawa nyo po yun, mas mainam po. Pero ito, yung mga busy po palagi na oil na lang yung ilalagay, ipapahid po.